Malakas na binawi ni Magenda ang kamay nito at tinitigan siya ng masama. Sasabihin mo ba o hindi? Sabihin mo na kasi sa akin. Tila galit tong nagdabog bago kinuha ang unan at niyakap to sa bandang dibdib. Nakikita niyang nagtitimpe si Magenda ng galit nito pero sinusubukan pa rin pakalmahin ang sarili. Pumikit siya bago tumango. May sakit ako. Muli, nagsalubong ang mga kilay ni Magenda na muli siya nitong balingan ng tingin. What do you mean? Sakit? Anong sakit? Sinalubong niya ang dalawang pares ng kulay itim nitong mga mata bago huminga na malalim. Meron akong sexual sadism disorder. Ilang beses lumunok si Magenda matapos marinig ang sinabi ni Caleb. Di magawang magsalita, tinitigan niya ang buong mukha nito. Nakikita niyang lungkot sa mata ng lalaki. Huminga siya na malalim bago nag-iwas ang tingin. Pilit niyang iniisip ang mga sinabi nito sa kanya, lalo ng sakit na tinutukoy nito. Napapailing siyang muling nagangat na mukha sa asawa. I don't understand. Maraintong pumikit sa kahumugot ng malalim na hangin. Muli nitong kinuhang kamay niya at malungkot yung tinitigan. Halata na nahihirapan tong magsalita. Hirap na hirap sa pagsasabi sa kanya ng totoo. I was a teenager back then. Isang taon bago ko tuluyang iniwan ni Papa. I met a girl named Jandra Santos. She was a nursing student. A few years older than me. Naging girlfriend ko siya at ilang beses may nangyari sa amin bago ko tuluyang nasabi sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko. Nag-angat to ng tingin sa kanya. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, tanda ng pagpipigil ng mga luha. Naparanok siya ng ilang ulit. Nakaramdam siya ng takot sa mga susunod pang sasabihin ni Caleb. I offered her a deal. Noong mga panahon yon, naghihirap ang pamilya ni Handra. Nanganganib siyang mapatigil sa pag-aaral dahil palugi na ang negosyo ng pamilya nila. Inoferan ko siya ng malaking halaga bawat pag-isiping namin. Hindi niya mapigilang mapapikit matapos ng mga narinig. Di niya alam kung bakit pero natatakot siya sa mga malalaman niya patungkol dito. Di niya alam kung matatanggap pa ba niya ang mga yon o hindi. She was wild, kahit walang offer na pera. Alam kong papayag siya sa gusto ko. Nagkaroon kami ng kontrata. Pumirma siya sa kasunduan na anuman ang mangyari sa pagsisiping namin, wala akong pananagutan dahil ginusto niya yon. Mabilis siyang napailing. Pakiramdam niya di niya na kayang pakinggan ang mga susunod pang lalabas sa bibig nito. Bakit kailangan niyo pa ng kontrata? Anong pananagutan? Ano bang ibig mong sabihin? Tuluyang umagos ang isang luha sa magkabilang pisngi ni Caleb. Puno ng pagsisisi ang mga matang tinitigan siya. May kondisyon akong nakakaramdam ng sexual arousal sa tuwing nahihirapan na matindi o nasasaktan ng katalik ko. Isang araw habang nasa kalagitnaan kami ng ginagawa namin, may nangyaring hindi ko inaasahan. Umiling to at muli pumikit. Muling umagos ang ilang luha sa magkabila nitong pisngi. Halos di siya makahinga habang nakatingin sa nakapikit na lalaki. Nasasaktan siya sa nakikita at mga naririnig. Namatay siya. Malakas siyang napasinghap sa mga susunod na salita na lumabas sa bibig nito. Nabawi niya ang kamay na hawak ng lalaki at malalim ang paghinga na napatakip sa sariling bibig. Ilang ulit pa itong umiling. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na yon ang mangyayari. Nanginginig ang mga kamay na tinitigan niya ito. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Hindi niya alam na may ganito palang nangyayari sa nakaraan na lalaki. Hindi niya inaasahan ng mga nalaman mula dito. Baby, I'm sorry. Please, don't leave me. Lumuluha tong biglang yumakap sa kanya na mahigpit. Ramdam niya ang pagsisisi at takot sa boses nito. Mariin siyang pumikit at hiniyang umagos ang luha sa mga pisngi niya. Noong sinabi sa kanya ng lalaking investigador ang dating kaso ni Caleb, ni minsan di niya naisip na gano'n kalala ang nagawa ng asawa. Ang buong akala niya simpleng assault o hindi pagkakaunawa ng nangyari, pero ganito pala ang kasong kinaharap nito. Magi, nagmamakaawa ko, bumalik ka sa akin. Please baby, wag mo akong iiwan. Mabibilis ang paghinga, sinubukan niyang kumawala mula sa mga bisig nito at umalis mula sa ibabaw ng kama. Walang nagawa si Caleb kung hindi ang sundan siya ng tingin habang patuloy sa pag-agos sa mga luha sa pisngi nito. Tumayo naman siya sa tabi ng kama, hindi makapaniwalang tinitigan ang lalaki. Pagkatapos anong nangyari? Natigilang siyang bigla na maisip kung anong nangyayari sa kaso nito. Paano nandito pa rin ang lalaki? Hindi ba ito nakukulong? May napatay ito. Malaking iskandalong nangyari at panigurado. Malaki ang damage niyan sa Solvera Corporation. Binawi nito ang tingin at binahid ang mga luha sa pisngi. Sinampahan ako ng kaso ng mga magulang niya.
Binigay namin ang kontratang pinirmahan ni Handra sa may mga hawak ng kaso ko at dahil sa pera at koneksyon ng aking ama, nagawa naming maipabasura ang kasong isinampa sa akin. Puno ng pagkakataon na umiling siya, nalilito, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Binasura, tinawid ni Caleb ang natitirang espasyo sa pagitan nila at nagmamakaawang hinawakan ng mga kamay niya. Binayaran niyong batas? Di makapaniwala pa niyang tanong. Ilang ulit tong naparunok. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Maggie, it was an accident. Maniwala ka. Binawi niya ang kamay at sinubukang tumalikod. Saka hamakbang palayo dito. Subalit mabilis na sumunod sa kanya si Caleb. Mahigpit siya nitong niyakap mula sa likuran niya at ilang ulit pang umiling. Please baby, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto ang nangyari. Muli niyang sinubukan na kumawala sa mga bisig nito. Patuloy ang pag-agos ng luha mula sa mga mata niya. Di siya makapaniwala sa mga narinig. Hindi ganon ang klase ng lalaki. Hindi ganon klase ang asawa niya. Caleb, bakit hindi mo to sinabi sa akin? Bakit ka naglihim? Because I wanted to bury everything in the past. Maggie, aksidente ang nangyari at pinagsisihan ko yon. Simula makilala kita, ginusto kong maging mabuting tao. I strived so hard to become a better person, to be where I am right now. Marahas niyang pinahit ang mga luha sa pisngi bago matamang tinitigan ang mukha nito. May isang bagay pa siyang di maintindihan at gusto niyang malaman ang sagot doon. Paano siya namatay? Mabilis natigilan si Caleb. Matagal siyang tinitigan. Tila kinukumpas kung magsasalita pa o tuloy na lang ibabaon sa lupang nakaraan. Ilang segundong lumipas, mariintong pumikit at nagbuga ng hangin. Gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot noon. Lagi kong ginagamit sa tuwing nakikipagtalik ako sa mga babae. Umiling to. Tila ayaw na maalala ang nangyari dati. Umalis ako sandali para kumuha na maiinom. Hindi ko alam gumamit siya. Pagbalik ko, bumubula na yung bibig niya. May sakit siya at hindi ko alam. Muli itong nagangat ng tingin sa kanya. Sinubukan siyang labitan ni Caleb pero umatras siya mula rito hanggang di niya nalaman ng buong katotohanan. Wala siyang balak kausapin ng lalaki. I tried bringing her to the hospital, Maggie, but it was too late. I didn't know, baby. Nagsisisi ako sa nangyari. Pinagsisisihan ko yon. Mariin siyang naparunok matapos ng mga narinig. Napahawak siya sa ulo nang maramdaman ang pananakit noon. Mabilis siyang tumalikod, lumapit sa ref. Kumuha siya na maiinom sa loob at diretsong uminom. Ramdam niya ang panghihina ng mga tuhod niya. Sa pakiwari niya, mawawalan siya ng malay tao dahil sa mga nalaman ng gabing iyon. Hindi niya inaasahan ng mga to. Hindi kaya ng isipan niyang tanggapin na lamang ang lahat. Maganda! Dumula sa kamay niya ang baso ng tubig at kamuntikan pa nga siya na matumba. Mabuti na lamang mabilis niyang nasalo ni Caleb. Inalalayan siya nito hanggang sa makaupo silang muli sa kama niya. Baby, take a rest. Kailangan mo ng pahinga. Mula sa sahig, ibinaling niyang tingin kay Caleb. Matagal tong tinitigan. Di niya alam anong gagawin at iisipin. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. I'm sorry. Malungkot itong tumitig sa kanya. Muli niyang naramdaman pag-agos ng luha sa magkamila nitong pisngi. Why did you cheat? Sa tanong niyang yon, lalong niloko ba na matinding kalungkutan ang mga mata ng lalaki. Umiling ito. May ilang minuto pang natahimik bago humungot ng hangin para punuin ng dibdib. Kasi gago ako. I already have the best but I was a fool to hurt you. Napapikit siya bago bumaling sa harap. Gusto niyang magalit. Gusto niyang magwala. Sa halip na ayusin, mas gusto niya ipagpatuloy na lang nila ang pag-aaway dahil pakiramdam niya doon gagaan ang bigat sa dibdib niya. Pero ang puso niya nagiging marupok. Naungulila to kay Caleb at gusto niya ulit maramdaman ang mga yakap at ang halik nito. Subalit hindi ganon kadali ang lahat. Gustuhin man niyang bumalik sa bisig ng asawa, masyadong malalim ng sugat na iniwan ng lalaki at ng kabit nito sa puso niya. Kumuyom ang mga kamay niya. Tumalim ang mga mata nang muli siyang magmulat ng paningin. Umalis ka na. Maggie! Alata sa boses ni Caleb na tutulto sa gusto niyang mangyari. Binawi niyang kamay na hawak nito. Kumapit siya sa gilid ng kama at sinubukang tumayo. Buong oras patuloy na nakaalalay sa kanyang lalaki. Umalis ka na, Caleb. Maggie, please, ayusin natin to. Muli nitong sinubukan na kunin ang kamay niya. Pero mabilis niyang umiwas. Pilit niyang pinatitigas ang puso. Noong pinili niyang sundin ang tinitibok ng puso niya, ano ba ang nangyari? Nasaktan lang siya.
Niloko siya ng lalaking pinili niya at ngayon ano? Patatawarin niya ito ng gano'n na lang? Muli niyang susundin ang puso niya at magpapakatanga. Hanggat hindi mo ako binibigyan ng rason kung bakit pinili mong pagtaksilan ako, hanggat hindi mo inihaharap sa pagmumukha akong babae mo, walang mangyayari, Caleb. Hindi tayo pagkakaayos. Hindi ako babalik sa'yo. Mabilis na tong tinalikuran at diretsyong nilapitan ang pinto. Nang buksan niya iyon, muli niyang hinarap ang lalaki. Makakaalis ka na, umiling si Caleb. May ilang minuto tong nanatili sa kinatatayuan. Pilit na nagsusumama ang mga mata, subalit naging matigas siya. Binalot niya ng yelong puso niya at ang taas ng noo, binawi ang tingin. May ilang sandali pa siyang naghintay. Nang tuluyang sumuko si Caleb, laglag ang mga balikat. Iniwan siya nito tuluyang lumabas ng kanyang apartment. Muli niya na sanang isasara ang pintuan ng tuluyan na tong makalabas. Subalit bigla iniharang ng lalaki ang kamay nito sa awang ng pintuan. Napasingha pa siya bago mabilis na nilakayan ng awang. Malamlam ang mga mata na tinitigan niya ito. Malungkot tong tumitig sa kanya mula sa labas. Sa pagbabalik ko, isasama na kita. Nakaupo sa harap ng maliit na dining table nito si Magenda habang nakatulala, patuloy na iniisip ang mga bagay na nalaman niya. Nagsalin siya ng alcohol sa baso niya na puno ng ice cubes. Matagal na tong tinitigan bago nilingon ang ibabaw ng kama kung saan naroon ang isang bouquet ng mga bulaklak ng peonies, isang middle-sized teddy bear at isang box ng expensive chocolate. Kanina lang natanggap niya ang mga to mula sa isang delivery guy. Galing kay Caleb ang mga to. Nalaman niya yun dahil sa maliit na card na kalakip ng mga bulaklak. Nagbuga siya ng hangin bago binawi ang tingin. Diretsyong nilagok ang alak na laman ng baso niya. Nakasulat sa card, babalik to mamayang gabi. Marahas niyang ibinaba ang baso at matalim na tumitig sa kawalan. Iniisip niya anong po pwedeng gawin para makaganti sa asawa at sa kabit nito. Gusto niyang mag-iwan ng isang alaala na hindi malilimutan ng dalawa bago siya tuluyang umalis. Aaminin niya ayaw niyang sirain si Caleb sa ibang tao dahil na rin sa pinagsamahan nila. Pero anong paghihiganti pa ba ang pwede niyang gawin para makaganti rito? Kailangan sirain niya ang isang bagay na pinakamalaga sa lalaki at iyon ay ang pangalan nito sa ibang tao. Naisip niya nga kasuhan na lang ang dalawa para manalo siya. Kailangan niya ng ebidensya. Pero napagtanto niya rin kagabi matapos sa mga nalaman na sakaling maglalaban sila sa korte, kahit makakuha siya ng matibay na ebidensya ng pagtataksil nito, hindi pa rin siguradong mananalo siya. Makapangyarihan si Caleb, malaki at malawak ang impluwensya. Kung ang kaso nito nooy nagawang pantay ng pera, paano kaya siya na asawa lang nito at walang kapangyarihan o salapi? Pwede nitong baliktarin lahat, lalo na't pinagbibintangan siya nito na may ibang lalaki. Isa pa naisip din niya, hindi niya makakasuhan ang babae nito. Malaki ang tsansa na kahit manalo pa siya sa korte, maaring si Caleb lang maparusahan. Umigpit ang pagkakahawak niya sa baso ng alak, sabay ng pagtalim ng mga mata. Kailangan niyang umisip na ibang paraan para makaganti sa lalaki at meron siyang isang bagay na pinag-iisipan. Muli siyang nagsalin ng alak sa baso niya. Huminga siya ng malalim, saka ayon ibinuga. Bago niya tuluyan maisakatuparan ang plano niya, kailangan niya munang malaman kung sino ang babaeng Caleb. Nang maalala ang kabit nito, naninikip ang dibdib niya at kinagat niya ang ibabang labi. Ayaw sabihin ni Caleb kung sinong babaeng nito. Isa lang ibig sabihin nun, pinoprotektahan ng asawa niya ang kirida nito at hindi totoong nagsisisi talaga ang lalaki. Paniguradong may relasyon pa rin ang dalawang iyon. Nagbabagting ang mga ngiting saad niya. Sa pagsapit ng 3:30, pumasok siya sa toilet and bathroom ng apartment niya. Dala ng wine glass at wine bottle, nilublob niya ang hubad na katawan sa loob ng bathtub na puno ng bula at pulang talulot ng rosas. Pinatong pa niya isang paa sa ibabaw ng gilid ng bathtub. Kitang-kita ngayon ang mahaba, maputi at makinis niyang binti. Nakapikit niyang ipinatong ang likod ng ulo sa tuktok ng dulo ng bathtub, saka pinindot ang remote na dala niya. Pumailan lang ang masarap na musika mula sa malaking speaker sa loob ng kanyang apartment na maririnig niya mula sa bathroom. Nang sandali pa tumapat ang kamay ng orasan sa 4:00 ng hapon, narinig niya ang ilang magkakasunod na katok sa pinto ng apartment niya. Lihim siyang napangiti, alam niya, si Caleb na yun. Nang dumaan ng ilang segundo na hindi niya binubuksan yon, tuluyang pinihit ng lalaki ang siradura nito, binuksan ang pintuan. "Maggie?"
Sa kabila ng malakas na musika na maririnig sa buong apartment, narinig niyang malalim at lalaking-lalaking tinig ng asawa. Iniwan niyang bahagyang nabukas ang pintuan ng bathroom, kaya nga na mapansin ni Caleb agad sumilip ang lalaki sa loob. Natigilan to na makitang ayos niya. Nakataas sa isang paa niya at nakapatong sa gilid ng bathtub. Natatakpan ng bulang hubad niyang katawan at nakapikit siya hawak ang wine glass sa isang kamay. Narinig niya ang tuluyan pagkabukas ng pintuan bago niya naramdaman ang mga yabag nito papalapit sa kanya. Sunod niyang naramdaman ang isang kamay na humawak sa paa niya. Nagmulat siya ng mga mata at nang makita si Caleb, nagpanggap siyang nagulat sa harapan nito. Anong ginagawa mo dito? Nakasuot ng dark blue suit ang lalaki, bagay na bagay dahil sa kulay ng kutis nito. Medyo dirty look din ang itsura ng asawa niya dahil sa papatubong balbas sa panga nito. Bagyang tumalim ang mata niya, matamang tiningnan ng lalaki na maingat itong itaas ang paa niya at masuyo yung dampian ng halik. Gumapang ang labi nito hanggang sa maabot ang hita niya. Nang akmang huhubarin nito ang suot nitong pang-opisinang damit, napangisi siya bago hawakan ng isang kamay nito, tanda ng pagpapatigil niya sa lalaki.